Sa pagpapatuloy ng kwento, tumalon ang eksena bandang kinahapunan, at dumating nga si Haro gaya ng kanyang ipinangako at sa pinto pa lamang ng tindahan ay maingat siyang pumasok ng dahan-dahan at ngunit si Jinhee muli ang una niyang nakita. Gayong ito naman ay pangalawang beses na sila'y magkita, medyo kilala na rin ang bawat isa, hindi na ito bago. Pagkatapos makamusta siya nitong si Sweetie Pie ay kaagad na hinanap ni Haro kung naririto ba si Cardo. Sinabi ni Jinhee na oo, naruroon siya sa loob, gayon din ay batid na rin pala ni Jinhee kung ano ang kanyang gagawin kapag dumating na si Haro. Kaya't ngayon na naririto na si Haro, ang kaagad niyang ginawa ay ihatid ang dalaga sa mahiwagang kwarto ng ating bida. Litong-lito na rin ang dalaga patungkol sa sinasabi sa kanya ni Mrs. Lee na ngayon na raw nila tatapusin ang bagay na hindi natapos noong isang araw, dahil sa nangyaring insidente ang pagkasira ng dingding. Gayon din ay sa halip na banggitin pa ni Jinhee ang ibang detalye ay nagpatuloy na lamang siya sa pagpapapunta sa loob ng silid. Sa kabila ng pagkalito ni Haro sapagkat wala talaga siyang ideya kung ano ba ang kanyang gagawin, nang magtanong na si Jinhee na kaya ba raw napadpad dito ang dalagita ay upang magtrabaho sa butas, dahil nga sa pagkaantalan noong isang araw at ang kanilang tsurba ay hindi natapos. Hindi man talaga iyon ang inaasahan ni Haro, bukod dito ay hindi naman lingid sa kanya na may problema ngayon ang whole store, gayong iyon nga ay nasira, at tanong niya na kung ito ba daw ay maayos na ngayon. Tumawa lamang si Jinhee at sinabihan siya na huwag nang alalahanin pa ang tungkol sa insidente na naganap dito sa butas, bagkus daw ay mas mainam na maghanda na rin gayong malapit na silang pumasok sa silid ng butas. Agad-agad naman ay kinuha ni Jinhee ang itim na tali na siyang gagamitin upang maisagawa ang ritual ni Cardo, bagaman walang alam ang dalaga kung ito'y para saan, nagtanong na lamang kung bakit. Sabi ni Sweetie Pie ay dahil lamang ito sa pagbabago ng store policy, subalit makulat talaga si Haro at nais niya daw malaman muna ang ibang detalye, subalit matapos mailagay sa kanya ang piring sa mata, pabulong na sinabi sa kanya ni tita ang kasagutan na ito'y karugtong ng ginawa nila noong nakaraan at ngayon ay dito na ito tatapusin. Pagkatapos pa'y pahayag ang ilang pahiwatig, itinulak sa loob sabay pahabol na mag-enjoy daw si Haro. Halos magpanik na ng sobra dahil bukod sa hindi alam kung ano ang dapat gawin ay walang makita, maya-maya sa mga ilang hakbang pa ay may nabundol siya na isang bagay na hindi mabatid kung ano ba ito. Kahit ginawa niya ng hawakan ang katawan ni Cardo ay iniisip pa din na kung anong klaseng bagay ang nahihipo, gayunpaman sigurado siyang ito'y hindi isang pader dahil sa ito'y malambot. Kalaunan na pagtanto na rin sa wakas na tao pala ang kanyang nahahawakan, walang iba kundi ang makamandag na si Jack ang na kung saan pareho silang naka-blindfold. Bago ito ay balikan muna natin ang ilang oras at kanina lamang umaga ay pinuntahan ni Jack ang anghepe ng nayon upang magtanong kung anong pwede gawing alternatibo upang maisagawa ang ritual. Doon nga ay nabanggit sa kanya ang isang pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng pagtatakip sa mata, si Ayon na rin ang nagbigay sa kanya ng banal na tali. Ayon din kay Chief Kang na ito daw talaga ang kanilang ginamit noong araw bago pa magkaroon ng tindahan kung saan nga ngayon ginagawa ang butas, paliwanag niyang narinig lamang din niya ito sa iba. Sa kabila ng pagiging excited, hindi naman nakaligtaan na may tanong kung ano ang maaring maging problema kung ito ang gagamitin. Sabi sa kanya ni Chief Kang na dahil daw sa malapit na o halos magkadikit na nila gagawin ang butas, mahigpit na ipinagbabawal dito ang pagsasalita. Subalit nagbigay siya ng isang pahiwatig na ito'y naiiba. At balik sa kasalukuyan noong sandaling kinakapasya ni Haro, maraming bahaging tanong ang naiwan sa isip dahil sa nasabi ng hepe, ukol sa kung anong magiging pagkakaiba nito kumpara sa dati, at sa tingin ni Jack ang dito ay iba talaga ito, sapagkat ito ay ibang level. Maya-maya pa ay tinatawag na siya ni Haro, na nagtatanong lamang kung siya ba daw ito, at kung ano daw ang kanilang gagawin dito. Dahil hindi niya sinagot ang tanong ng dalagita dahil sa mahigpit na tagubilin ni Chief Kang na bawal siyang magsalita habang nasa ganitong tagpo, ipinabatid ni Haro na kanya nang aalisin ang piring sa mata. Bago pa man tuluyang maalis ang blindfold, mabilis niyang kinuha ang kamay ng dalaga nang mapigilan ang pagkakabunyag, ngunit kasabay nito ay nalilito naman kung ano ang dapat gawin, gayong hindi siya makapagbigay ng maayos na paliwanag. Gayunman ay mas naging mahinahon na si Haro sa mga sandaling ito,
at nagtanong na din kung pareho silang nakapiring ang mga mata, na kung ito na ba daw ang bagong butas. Ngunit dahil masunurin itong si Cardo at tapat na sumunod sa naging tagubilin ni Hepe kaya naman hindi pa din ito nagsasalita ng kahit ano hanggang sa mga oras na ito, samantalang si Haro ay may sinubukan gawing hakbang ang pagyakap ng dikit na dikit, kung ito ba daw ay pwede na ngayon. Namula ang kanyang pisngi dahil dito, sabay tanong sa isipan kung ito na ba ang chest ni Cardo, na sa katunayan pala ay matagal na rin na pinapangarap ng dalaga na magawa ito, na sa totoo daw ay mas okay pa ito kaysa sa dati. Mga ilang sandali pa ay medyo natigilan ng maramdaman ang saging ni Jack ang nadahan-dahan na gumagapang, na mula lalo ang pisngi gayong para daw may animal. Ang init ay umusbong dahil sa simpleng pagmamahal lamang, siya ay tulad ng isang aso na nagagalak dahil sa isang gamit, at 2 beses na tinanong ni Haro kung ito ba daw ay gusto ni Jack ang, ngunit walang nakuhang sagot ipinagpalagay na lang ni Haro na kaya sila'y naririto ay upang gawin ang bagay na iyon, bumitaw muna siya sa pagkakayakap para siya na mismo ang kumilos. Natatawa na sinabi ni Haro na okay lamang sa pagkakataon na ito, gayong ilalabas daw niya ang enerhiya ng ating bida, at kanya nang ang inilabas lahat ng kanyang kayamanan. Hindi inaasahan ni Cardo na gagalaw ng ganito ka-wild ang dalaga, kaya naman matapos niyang malaman mula kay Haro na wala na siyang panty agad na nagbago ng pwesto itong si Cardo at mula sa hindi kalayuan na amoy na nga niya ang amoy ni Haro. Bagamat hindi talaga sigurado ang dalagita kung tama ba o mali ang kanyang unang hirit, gayon din nang mahipo niya ang saging ni Jack ang napatanong sa isipan ng pagtataka kung ganito ba talaga ito kalaki, sapagkat tila ata raw mas malaki ito kasi hindi niya makita. At iyon na nga matapos ang mahabang pakiramdaman sa wakas na uwi na rin ang dalawa sa tunay na laban, kahit nahihirapan si Haro noong una na ipasok lahat sa kanya sa kinalaunan naman ay kanya rin nagawa ng paraan, kaya't pareho sila ay naligayahan sa panibagong pamamaraan. Matapos ang pagpapasabog na iyon at makaraan ang ilang sandali nagbukas na ang pinto ng tindahan at lumabas nga si Haro na pasuray-suray. Sa labas naman ay naroon si Jinhee na nagtanong ng siguro ay natapos na si Haro, gayong naririto na siya sa labas ngunit ni kahit ang sumagot ay hindi magawa ng dalaga, dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas. Di nga nagtagal ay tuluyan ng napalupagi ito, habang hindi may pinta ang mukha at tungkol naman sa tanong sa kanya maya-maya ay kanya na iyong sinagot ng oo. Sinubukan muli na tumayo habang nararamdaman pa din ang kanyang ginawa kanina na pag-ibabaw na mahirap maitago. At dahil sa kanyang ginawang pamamahinga, inabutan pa siya ni Boy Kamandag na medyo nag-alala nang mapansin na nasa masamang kalagayan ang kanyang paglakad. Paglingon ni Haro nakiusap siyang kung pwede hawakan muna ni Jack ang kanyang kamay, bagaman hindi maintindihan kung bakit hinihiling iyon ni Haro sumunod na lamang sa kanyang kahilingan. Makikita sa mukha ng dalagita na ito'y talagang masaya ngayon, ngunit tinanong siya ni Cardo kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Sabi ni Haro na wala naman masaya lamang daw siya na kalahating araw lamang nagtrabaho at nagawa ang makapunta dito. Ngunit kinailangan ng magpaalam upang umuwi gayong hanggang sa mga sandaling ito ay nangangatog pa rin ang mga tuhod, kaya't sinabi niya kay Jack ang kanyang pag-alis upang sa gayon ay makapagpahinga muna, at noong wala na nga si Haro nararamdaman pa din ang ginawang pagkakapit kamay, kung saan malinaw na may kakaiba sa kanyang babae. Kaya naman dahil doon hindi maiwasan na mag-isip kung talagang si Haro ay ayos ba lamang. Samantala ito namang si Jinhee na hawak ang mahiwagang panali sa mata, nagtataka kung talaga ba daw na walang makikita kung sakaling ito ay gagamitin, ika pa nito na pinatay niya ang ilaw kanina kung sakaling magkaroon ng aberya. Tungkol sa kanyang tanong sinagot siya ni Boy Kamandag na talagang walang makikita kapag iyan ay ginamit. At tinanong ang kanyang auntie kung gusto ba niyang masubukan, na mabilis naman tumugon si Jinhee ng oo, kaya naman kinuha na ni Jack ang panali pagkatapos inilagay niya sa kanyang auntie Jinhee. Matapos nga na mailagay ng maayos ang piring tuwang-tuwa si Jack ang habang sinasabi sa kanyang tita ang kanyang karanasan kanina na bulag, na pinatunayan naman ni Jinhee na talagang wala daw siyang makitang kahit ano habang gamit ito. Kaso sa pagwas-iwas ng kanyang kamay ay hindi sinasadya na mahipo ang saging ni Cardo, hindi na rin nakapag-react ang ating bida dahil sa bilis ng pangyayari. Si Jinhee naman gayong sarado ang kanyang mga mata, itinanong na lamang kung ano ba daw ang kanyang nahihipo na ito.
Subalit hindi magawang magsalita si Boy Kamandag upang sagutin ang tanong ng kanyang tita, kaya't binuksan na lang ni Jinhee ang kanyang isang mata, at dito na niya napagtanto na ang hinahawakan pala ay ang kayamanan ng binata, na lubhang nagbigay kahihiyan gayong kung tutuusin ay lumalabas tuloy na siya ay isang babaeng manyak, kahit ang pangyayari na iyon ay hindi talaga sinasadya. At pagkatapos ng panghihipo na iyon pareho ang dalawa na tumalikod dahil sa kakatuwang pangyayari, gayon man ay nagpatay mali siya na lamang ang ating bida upang sa gayon kahit papaano'y hindi naman maramdaman ng kanyang tiyahin ang awkwardness. Bukod pa ay may nangyari na rin naman sa kanilang dalawa gayong sumalang na nga si Jinhee doon sa butas, samantala dito sa kabilang banda sa panig nitong si Jium. Halos kulang na lamang ay magmaktol ito, dahil mahigit isang linggo na rin itong hindi nakakapunta sa tindahan ni Aling Monhee, gayong kapag kanyang pahinga sa trabaho abala ito sa pag-aasikaso sa kanyang anak na si Yunwoo. Ipinangako niya sa isipan na pupunta siya ngayon sa tindahan ng ating bida bagaman hindi na nito sinabi ang kanyang pakay doon, tiyak naman na ang gagawin ay ang pagpapabuka ng kanyang bulaklak, ngunit natunghayan na natin ang ilang ulit na inabot na kamalasan nito sa tuwing pupunta sa tindahan ni Cardo. Kung hindi sarado ay may ibang mga dahilan kaya't madalas itong si Jium ay bigo na sumalang sa butas. Kaya naman pupunta daw siya sa tindahan ngayon ding araw na ito, pagkatapos na ma-pick up si Yunwoo. At pagdating niya sa school sakto na nakita kaagad siya ng kanyang anak, paglabas ng room ay sinamahan na rin siya ng kanyang teacher Bora. Magiliw na nag-usap ang dalawa na tiyak na kaya't naririto ang kanyang ina ay para sa pagkaon. Tugon ng bata na oo at aalis na daw siya. Masaya ang bata na tinatawag ang kanyang ina, si Teacher Bora naman ay nagpatuloy rin na lumakad upang ihatid ang kanyang estudyante, at noong magkaharap-harap na silang tatlo humingi ng paumanhin si Jium gayong huli na naman ang pagkaon, ayon naman kay Bora ay walang kaso iyon sa kanya, sapagkat mayroon pa naman siyang klase pagkatapos ng araw. Bago pa man makaalis ang mag-ina ay may nais ibigay si Teacher Bora sa bata. Ibinigay ng guro ang ginawa mismo ni Yunwoo na papel na bulaklak mula sa art school ng may pagmamalaki, at laking pasasalamat ng bata para sa natanggap niyang regalo mula sa kanyang home teacher. Ngunit sa kasamaang palad na pansin ni Jium ang naiwang guhit sa leeg, dahil dito ay bumalik sa kanyang alaala noong gabi na magkita sila ng ating bida sa tindahan habang malalim na ang gabi. At doon nga ay natakot siya dahil habang may malakas na kidlat sabay na may lumitaw na isang baliw na babae. Bagaman hindi siya sigurado kung si Bora nga ang babaeng iyon nagtaka si Yunwoo na kung bakit naging bigla na lamang mukhang dinedepensahan siya ng kanyang ina, gayong tatlo lamang naman sila na naririto. Sa kabila naman ay hindi maunawaan ni Bora kung bakit si Jium ay tila ba nagagalit at naungol, kahit tinanong niya ang dahilan hindi na nagsalita pa si Jium. Sa halip mabilis niyang isinakay ang kanyang anak sa kotse kaya't walang nagawa ang bata kundi ang sumunod sa kanyang ina, at bago tuluyang may sarado ang pinto na maalam ang bata kay Boraki. Tumugon rin naman ng maayos si Bora kahit mayroon na rin pagdududa at sinikap na maging kalma, at noong sandaling wala na ang mag-ina, kinabahan ito sa paghihinala na kung ang ina ba raw ni Yunwoo ang babaeng kanyang nakita noong gabi. Balik muli dito sa panig nila Jium habang abala si Yunwoo sa paglalaro sa cellphone tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa kung mayroon ba daw na kahit anong weird na ginagawa si Miss Bora. Sabi ni Yunwoo na wala naman bukod sa pagiging mabuti, ngunit hindi pa din makumbinsi si Jium na mabait sa anak niya ang babaeng baliw na iyon, kahit na malinaw ang paliwanag ng bata. Makaraan ang kulang isang oras sa wakas nakarating na rin ang mag-ina sa kanilang bahay. Masaya ang bata noong sila'y dumating at malugod din siyang sinalubong ng kanyang lola. Habang masaya ang maglola sa pag-uusap gumawa ng palusot itong si Jium na aalis muna upang bumili ng kahit ano doon sa grocery para sa kanilang hapunan. Sa kabilang banda naman ay labis na tuwa si Yunwoo nang tanungin siya ng kanyang lola kung gusto ng pizza at bibili siya nito. Tungkol sa pizza ay kinompronta na ni Jium ang kanyang nanay na kung balak na naman daw bumili ng pizza gayong nakapag-pizza na sila noong isang linggo lamang, ngunit sinabihan lamang siya ng kanyang nanay na dahil nagpapakahirap sa trabaho habang sabay nitong inaalagaan ang kanyang anak tuwing nagkakaroon ng bakanteng oras, kaya't bilang premyo ay naisip ng matanda na mabigyan naman ng pahinga si Jium. Dagdag pa ng matanda na huwag nang masyadong isipin ang kanilang hapunan,
Ang gawin na lamang ay bigyan ng kahit kaunting oras ang anak at ang iba ay ang matanda na raw ang bahala. Ngunit nagawa pang maging moldita ito kahit batid na pabor rin naman sa kanya ang ginagawa ng kanyang nanay. Pero noong tanungin na siya kung may balak pa ba na umalis, mabilis na sumagot na siya ay aalis na at nangako na babalik rin maya-maya. Tumuloy nga kaagad si Ji-yoon upang mapuntahan ang ating bida at para na rin manariwa ang kanyang piklat. Pagdating niya sa tindahan ay sakto na nasa labas itong si Cardo. Pasimano ni Ji-yoon dahil nahihiya pa na kung mayroon ba daw na hinahanap ang binata. Sabi ni Cardo na oo kanina at tinanong niya ang dalagang ina kung gusto ng beer. Tugon ni Ji-yoon na hindi iyon ang kanyang pakay kundi ang magpakaskas ng piklat. Kahit hindi direkta na binanggit na ang whole store ang pakay ay batid na iyon ng ating bida, syempre nais malaman ni Ji-yoon kung pwede ito ngayon. Kaso nagulantang ng lubos ang dalagang ina nang sabihin ni Jack-ang na hindi pa din naayos ang pader sa pagkasira nito noong isang araw, at gaya nga ng madalas mangyari palaging inaabot ng malas itong babaeng ito. Halos maiyak si Ji-yoon nang malaman ang masamang balita at ayaw rin niyang tanggapin ang gayong klaseng balita. At kung kailan raw iyon nasira. Ipinaliwanag ng bida na nangyari ito ngayong linggo lamang na ito, napamura na lang si Ji-yoon gayong ito na nga lamang daw ang kanyang libreng oras dahil sa trabaho at pag-aalaga sa anak, tapos ganito pa ang maaabutan. Habang ipinapaliwanag ni Jack-ang ang pansamantala nilang ginagawa sa butas, na may ibang diskarte na antala ang kanilang pag-uusap nang may isa na namang dumating, dumaan rin si Bora sa store kaya't sabay na nagulat ang dalawa, masayang bumati si Bora lalo na't parang tadhana na umano'y ang pagkakataon nga naman na naririto rin pala raw ang nanay ng isa sa kanyang estudyante. Naiisip lamang daw ni Teacher Bora na dumaan muna sa tindahan upang tumingin ng kahit ano, pero hindi inaasahang matatagpuan niya ang dalawa nila Ji-yoon sa lugar na ito, ibig bang sabihin daw ay pareho lamang sila ni Ji-yoon ng layunin. Dahil sa paglabas ni Bora sa eksena balisa na kinausap ni Ji-yoon ang bida upang tanungin kung iisa lamang na babae iyong sira ang ulo na nakita nila noong gabi, at ang masama pa nito ay siya rin ang home teacher ng kanyang anak na babae. Nagdadalawang isip si Jack-ang na ibunyag ang lahat ng kanyang mga nalalaman dahil saklaw pa din naman iyon ng kanyang sinumpaan na pangako, na hindi kailanman ipagkaluno ang sinumang kliyente na kanyang makakasalamuha. Pero dahil sa kanyang paliwanag nagduda si Ji-yoon na ibig sabihin ba ay matagal nang alam iyon ni Cardo, pero wala man lamang raw sinabi sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Sa kabila ng kanyang pagiging maligalig sinubukan ni Bora na makipagkaibigan, sapagkat sigurado naman na iisa lamang ang dahilan kung bakit sila'y naparito, sa inis ni Ji-yoon sinabihan niya si Bora na siya ay huwag hawakan, at tinawag din niyang pervert si Teacher Bora. Hindi makapaniwala si Bora na tatawagan siyang isang pervert, sabi naman ni Ji-yoon na nakakahiya kung magkakaroon siya ng kaibigang baliw dito sa nayon, sambat din niyang hindi nararapat na maging guro ng kanyang anak, bumuwelte si Bora upang ipagtanggol ang sarili sa pag-aakusa siya ay isang pervert, gayong kung siya raw at pervert ibig sabihin pareho lamang sila ni Ji-yoon na pervert, sapagkat tiyak naman na iisa lamang ang kanilang nais gawin sa pagpunta dito. At sa tanong ni Ji-yoon na kung paano raw nasabi ni Bora na pareho lamang sila ng layunin, gusto na malaman ni Bora kung ano nga ba ang tiyak na dahilan. Sa punto na ito ay nadamay na rito si Cardo sa away ng dalawang babae, ginamit na alibay ni Ji-yoon na very wrong ang nasa isip ni Bora, dahil kaya daw siya ay naririto dahil may usapan sila ng ating bida na mag-date, kung saan ikinagulat ng bida gayong iyon ay walang katotohanan at wala rin siyang alam. Patungkol pa din sa date sabay na nagulantang ang dalawa ukol sa bagay na iyon, imbes na maniwala si Bora sinabihan niya si Ji-yoon nakakatawa, huwag na raw gumawa ng kasinungalingan dahil siguradong dumating siya dito para gumamit ng butas. Ayon kay Ji-yoon ay hindi raw siya sinungaling, totoo ang lahat ng kanyang binanggit at sabay na tinanong kung ano ang gagawin dito ni Teacher Bora, inis pa din na sumagot ito, bagamat may plano daw talaga siya kung bakit naparito. Pero walang balak na magpaubaya titingnan niya kung mag-date nga sila ng ating bida o hindi naman talaga, na ikinabahala nilang dalawa.